to love is my job. Bilang isang guro, I stand true sa ganong bagay. Dito po sa Hay Buhay ay ihatid po natin ang ating mga payo at gabay sa ating mga mag-aaral. Ilalahad po natin ang positibong pag-iisip at pag-asa nang sa ganun po ay mapapalawak po natin ang kanilang kamalayan o di kaya'y kaalaman sa mga pangkasalukuyang pangyayari. Dito na rin po sa Hay Buhay ay maibabahagi po natin ang sari-saring kwentong inspirational ng iba't ibang tao. Magandang morning mga kabuhay. Kami po ay humihingi ng paumanhin nung nakaraang araw dahil naudlot po yung ating FB Live. Bunsod ng napakalakas na hangin at ulan, kaya't hindi po tayo natuloy. Pero ang good news is, wala pong makakapigil sa taong gigil na gigil. Dahil isi-share niya sa umagang ito ang kanyang makabuluhan at makahulugang kwento ng kanyang buhay dito lang sa Hay Buhay. Tampok po sa umagang ito ang kwento ng kanyang pag-asa, kwento ng kanyang pakikipagsapalaran at kwento ng kanyang pakikipaglaban sa lahat ng dagok ng kanyang buhay. Alam niyo po mga kabuhay, ang ating programa ay parang isang pelikula. May komedya, may trahedya, meron ding nakakakaba, at syempre, hindi rin mawawala, may pa-action pa. Kaya ating tatawagin, umpisahan na natin ang pagpapakilala sa ating butihin at kapita-pitagang bisita ngayong umaga na magbabahagi ng kanyang kwento ng buhay. Please welcome mga kabuhay, Ma'am Teresa Tan Rodriguez. Ma'am Ter, pasok. Good morning, Sir Glenn. Magandang umaga po, mga kabuhay. Anyway, first and foremost, I would like to congratulate the Surge Productions. Napakaganda po, napakahusay. Ang galing po ng ating mga mag-aaral dito po sa Hay Buhay. They are actually our technical staff. Kudos po sa may akda, Sir Glenn Bistoer. Anyway, their caption says, to love is my job. Bilang isang guro, I stand true sa ganong bagay. Dito po sa Hay Buhay ay ihatid po natin ang ating mga payo at gabay sa ating mga mag-aaral. Ilalahad po natin ang positibong pag-iisip at pag-asa nang sa ganun po ay mapapalawak po natin ang kanilang kamalayan o di kaya'y kaalaman sa mga pangkasalukuyang pangyayari. Dito na rin po sa Hay Buhay ay maibabahagi po natin ang sari-saring kwentong inspirational ng iba't ibang tao. At sana naman, or hari naway, makabuo po tayo ng isang komunidad na puno ng pagmamahal at suporta. Di po ba, Sir Glenn? Tama po ba lahat? Tumpak, Ma'am Ter, at talagang nabigyan mo ng magandang introduksyon kung ano ang kanilang maaabangan sa ating FB page na Hay Buhay. Yung 4 na panulukang bato, yung o 5 pala, at the same time, yung ating mission, kung ano ba talaga ang inaasahan sa ating mga kabuhay na taga-subaybay. And that is, to love is my job. Ma'am Ter, umpisahan na natin yung ating segment na ito. Nakakaaliw na talagang. Takam na yung mga manunood natin. Okay, so po, Sir Glenn. Isa sa mga segment natin, Ma'am Ter, ay ang tinatawag natin itong payong kabuhay. So magbibigay muna tayo ng payo sa ating letter sender na nagngangalang si Dave, Ma'am Ter. At yung ating segment na ito, mga kabuhay, payong kabuhay. Advice, or friendly advice sa ating mga kabuhay na may mga problema, dumadaan sa matinding pagsubok, may mga
katanungan sa kanilang isip na kailangan bigyan po ng kasagutan at hanapan natin yan sa tulong po ng ating bisita na si Ma'am Ter. At syempre pa, sa karunungan at kaalamang gabay ng ating Panginoon. Di ba, Ma'am Ter, wala tayong magagawa kapag wala tayong karunungan mula sa itaas, di ba? Opo, salamat Sir Glenn. Anyway, ito po yung mga kwentong buhay na ito. Kunting share lang po muna yung sa akin. Ano po ba talaga yung nangyayari sa atin or bilang isang tao, ano po ba talaga tayo bilang isang tao? Anyway, ako po, there is nothing so much so special about me. Ordinary lang po tayong tao, yung matahimik, masayahin, madasalin, at higit sa lahat po ay mapagmahal. I believe apart from God, I am really nothing. I have nothing and I can do nothing without God. Kasi naman, siya lang po yung, parang ang buong buhay ko po, talaga ay nakadepende sa Kanya. Kasi alam ko po, siya lang naman yung nakaalam ng lahat. At ang lahat-lahat po ay galing sa Kanya. Di po ba? Tama? Yes po, amen and amen, Ma'am Ter. We can do nothing, no? Without God. So, kailangan talaga natin ng Panginoon para tayo ay magagabayan sa lahat po ng ating mga gawain. Okay, so balik po tayo doon sa ating segment na payong kabuhay. Siyempre, mayroon pa pong isang kahulugan yung salitang payong, Ma'am Ter. So, siyempre, yung literal na kahulugan nito ay payong means, siyempre, umbrella, ginagamit natin sa tuwing tayo ay naiinitan, tayo ay nasa labas ng bahay at sumusuong doon sa napakalakas na buhos ng ulan. So, kailangan talaga natin ng payong. So, bakit po payong kabuhay yung aming napili? So, hindi lang po ito basta-basta pagbibigay po ng payo, kundi ang bawat kabuhay ay magsisilbing payong, umbrella sa kanyang kapwa-tao. Paano po ba? Siyempre, bilang isang payong, tayo ay laging handa sa pagsilbi at paglilingkod na walang inaasahang kapalit. Kasi yung payong, Ma'am Ter, kahit anong gagawin mo sa bagay na ito, ay hindi naman ito nagrereklamo, di po ba? Kahit na isasantabi natin ito, hindi natin pinapansin, pilit natin sinisiraan o ginagawa ng kung ano-ano, ay wala pong kaso sa payong dahil ang misyon nito ay pasukubin tayo sa init at sa buhos ng ulan para tayo ay maproteksyonan. So yung payong ay kagaya po ng Diyos na handang magpasuko po sa atin kapag tayo ay nasa matinding pangangailangan. Tumpak. So rain or shine, call my name. Every time. Okay. Di po ba? Ganun po siya. May payong talaga. Payong. Yes po. So, umpisa na natin yung segment na payong kabuhay. So, Ma'am Ter, yung ating letter sender, alam po ay nakatutok ngayon yan sa ating FB page na Hay Buhay. So, Ma'am Ter, pwede mo bang basahin yung kanyang tanong at gawan natin ng paraan upang siya ay mabigyan ng payo? Ito po siya. Sabi po dito, magandang buhay mga kabuhay. Ako po si Kapatid, 23 years old. Taga San Juan Molo, Iloilo City. Isang seminaryan po siya, vlogger pa. Isa po ka-seminaryan na may pagtuo sa mahal na Diyos pero nag-aabot po sa point. Nagakadulaan ako gana mga muyo. Nagahina akong faith kay God. Kag ang ginakulbaan ko gid na basi mag-abot sa point na madula akong bukasyon. Ang gusto ko gid pamangkuton, paano naton mapadalong pagid ang aton pagtuo sa mahal na Diyos sa oras ang aton nga kabudlayan na. Maraming salamat po sa pagtugon sa aking tanong at pagbigay ng payo. Mabuhay mga kapatid. O kapatid talaga yung dinadala niya. Okay, mga kabuhay. Kabuhay, Dave. Kilala natin siya. Pero Ma'am Ter, bago ka magbigay ng payo mo, may twist tayo dito sa ganitong bahagi po ng ating segment. Meron po tayong twist. So,
Lahat po na magpapadala po ng kanilang tanong ukol sa kanilang problema na mabigyan natin ng payo. Yung kasagutan po ay doon din po tayo babatay, Ma'am Ter, sa ating letter sender mismo. Lahat ng ating mga payo ay magsisimula sa bawat letra o titik ng kanyang pangalan. Pangalan. So, since Dave ang kanyang pangalan, Ma'am Ter, at talagang seminarista to, okay. Opo. Tagapagsilbi ng ating Panginoon at inalalayan natin siya, Ma'am Ter, ng ating panalangin na sana naman ay tuloy-tuloy talaga yung kanyang pagtuon doon sa bukasyon na kanyang tinatahak sa kasalukuyan. So, Dave, Ma'am Ter, binubuo ng 4 na letra. Oo. D-A-V-E. So, doon ka, Ma'am Ter, magsisimula. Sige po, Ma'am Ter, umpisahan mo na ang pagbibigay ng payo sa ating letter sender na may pinagdadaanang problema o may tanong sa kanyang isipan sa ngayon na si Dave. Opo, sabi po niya, ni Brother Dave, sabi po niya doon, baka darating yung araw na mawawala yung bukasyon niya dahil nawawalan po siya ng gana sa pagdarasal. O ito po yung kasagutan dyan. Una, we need, di pala yung pangalan na starts with distance. Lumayo po tayo sa mga bagay na nakapagpapalayo po sa atin. Yung faith natin nawawalan tayo ng ganang magiging close kay God. So we need to have a distance sa anumang bagay o di kaya tao sa lahat ng mga ginagawa natin na sabihin natin, hindi po siya makapagpapadala sa atin saan po? Kasi we all have the same journey together. Papuntang langit po tayo. Langit po talaga. This is not our home yet. Langit po talaga. Iba po yung sa bandang huli, dapat doon po tayo babalik sa Kanya. Kasi nga sabi ko, galing lahat sa Kanya, ibabalik lahat sa Kanya. Di po ba? So we need to have a distance sa mga bagay man o tao, kung ano man yung ginagawa natin sa buhay natin, na do you think diyan ka nawawala o di kaya'y nakakalimutan mo si God? So tama po ba? Distansya po muna tayo sa mga ganong bagay. Kasi may kasabihan nga o di kaya biblical nga naman na blessed are those who have not seen and yet believe. Yung hindi natin nakikita, we need to have faith sa hindi natin nakikita kasi yun yung life eternal. So yung mga nakikita natin sa mundong ibabaw, do not attach yourself sa ganung mga bagay. Distance nga talaga yung kailangan natin, or maybe we can say do not conform yourself sa mga gawaing pandaigdig sa mundong ito kasi hindi yan makakapuno. Hindi yan makakapuno. Kung ligaya yung hinahanap natin, hindi tayo mapupuno sa bagay man o sa mga tao mang nasa paligid natin. Mapupuno lang talaga tayo ng saya, pagmamahal at ng lahat-lahat na kung tayo'y po'y may maganda at continuous na relasyon sa Panginoon, sa Kanya. So balik po tayo sa prayer na yan. Kasi yung pagdarasal na yan, dapat we need to believe that yung prayer na yan is very powerful. Sabi nga, believe in prayer kasi yun talaga yung may nagagawa sa buhay natin. Lahat na fall into its own place. Lahat nagiging tama basta nasa Kanya po tayo. Di po ba, Sir Glenn? And then besides, Yes. ako ito naalala ko pala, buhay ko pala yung kinukwento dito. We need to connect pala sa buhay ko na rin. Ako nasasabi ko palagi that God actually is my fortress. He is my refuge. Siya po talaga yung, kung sinasabi po nating fortress, napaka-strong yan. Immovable po siya. And then, kung saan God actually is a place na we are safe, is a place na He is a person kung saan safe po tayo, then He is also a place na very safety po tayo, kung saan pa dyan din po tayo humuhugot ng ating strength. So we need to believe that lahat po ay nanggagaling talaga sa Kanya.
that will make us a better person, that will make us a better Christian, na magiging holy po tayo talaga. Magiging banal ang ating pagkatao dahil sa Kanya. Is it okay? That is letter D as sa pang-umpisa ng day. Distance. So ilayo po natin ang ating mga sarili sa bagay man o tao dito po sa mundong ibabaw. Hindi po sila makakapuno sa ating mga pangangailangan o kasiyahan o kung ano pa man ang gusto nating marating. Di po ba, Sir Glenn? Yes, Pangalawa, Ma'am Ter. Yes, we need to pangalawa na po continue. tayo. Ano po yung Letter A? A. Okay, advice. Sabi po dito, we need one another. We need to help one another. Kailangan natin yung payo ng ibang tao. We need to seek advice sa ibang tao dahil minsan kung sarili lang natin yung pinakausap natin, hindi natin makukuha yung mga solusyon dyan. Nagmumukpok po tayo sa isang lugar unless otherwise you are there to pray. That's very good. Pero kung nagmumukmuk ka, then negatibo yung nasa isipan mo, ilalo kang lumalayo sa Kanya. So, we need one another. Dapat nasa ibang tao ka, in a right company of other person, of other people. Kasi sila po yung mga tao, kapag right person, it falls into a right track din naman po talaga kung mga right people po sila. So, and aside from that, we need also to be extra careful na we don't need to fall into a mentality na wala po tayong oras magdasal. Kasi ganun po tayong mga tao. Ay, laging importante, very busy po tayo, laging priority ay iba. Pero it must be God first before any other thing else kasi si God is a very jealous God. So unahin palagi by the time we wake up in the morning, siya po talaga mas nauuna sa lahat para everything must come into its own place. Yung tama talaga, yung mangyayari sa iyo the whole day hanggang bukas. Basta siya yung uunahin natin. Do not forget, ha? Ganun po, Brother Dave. Pray. Pray without ceasing. Do not stop praying. Okay? Then the next one is V. Yung V na yan, victory, or we have to give it vibes. Okay, it's a good vibes. Good vibes we need to attract sa ibang tao. Ako lang nga, personally, para po sa akin, I always listen sa mga songs or music na merong Christian lyrics. Christian lyrics po talaga. Mas nagaganahan po akong magtrabaho kapag merong music na may merong Christian lyrics na yan. Okay. Aside from that, ito po kasi, kung tayo po ay we have time, kasi if we have the good vibes, andyan yung mga tao na yan, magbibigay sa iyo ng magandang influensya sa buhay. They are a very good influence po para sa iyo, Brother Dave. Then, ang mula sa kanila makikita mo yung mga magagandang bagay kung saan it needs or it jumps off sa palagi kang nag-appreciate ng buhay and meron na rin sa iyo yung bagay na gratitude na tinatawag. You need to be thankful always na mga taong nasa paligid mo helping you all throughout na mapunta ka talaga o di kaya makatapos ka talaga ng bukasyon mo bilang magpapari ka talaga. Bless you anak, God bless you talaga. Na kung andyan po talaga palagi yung mga taong tama para sa iyo and then be thankful about it. Appreciate the good things, appreciate life and then be grateful, be thankful. Ang alam ko po yung lahat ng mga tao na may gratitude na tinatawag, there are so many na thankful sila that they are grateful. Sabihin natin, yung mga happy people na yan, there are so many grateful people but they are not happy. Pero parang mali ata. All grateful people are happy people. Ganun po siya. Pero there are those happy people who are not grateful. Be reminded of such a thing. Kasi ang dami man napakasaya nila but they are not grateful. But there are those that they are grateful. Siyempre happy po sila mga tao. And then the last one, yung pangalan mo po, it ends with E. Dave, excitement. Okay, lagyan natin yan palagi ng excitement yung buhay natin. Seminarian Dave.
Kasi kung nakikita sa iyo na always ka excited, ibig sabihin yan, puno ka ng pagmamahal. Andyan ba? Nasa sayo yan. Dapat lang. Kasi yung taong nagmamahal, palaging positibo. Ang taong nagmamahal ay talagang isang Kristiyano. Because sabi nga natin, God is love, love is God. So galing po lahat sa Kanya yan. Yung love tank na yan, pag puno siya, so na-transfer natin sa ibang tao. Pag puno yung love tank mo, this is another thing na i-question po natin o hamon po sa ating mga kabataan, sa lahat po nating mga estudyante mag-aaral dyan. Hamon din po sa kanila yung spiritual maturity na yan. How mature they are spiritually. Kasi iba yung religious na pagiging spiritual, tayo, yung mature. Iba naman yung spiritual na maturity. Kasi yung pagkakaintindi ko po, kung spiritually mature po tayo, you already have the capacity to love like Christ. So iba yung religious na maturity, yun lang po yung pabalik-balik natin sa simbahan, pagbabasa natin ng mga scriptures na yan na kung anong something to do with godliness. Pero yung maturity na spiritual po talaga, iba po siya. Galing po siya talaga kay God, na kung saan everybody, lahat po tayo, dapat may ganoong bagay na kung saan we all have the capacity to love like Christ. Iba po yung nagiging maiba po yung mundo natin kapag nandyan sa atin lahat-lahat ang bagay na yan. We need to love one another as He commanded us to love one another, and then beside, ako po sa totoong buhay, ang prinsipyo ko na rin po yung to love until it hurts. Masakit nga naman talaga yung magmahal. Parang sinasakripisyo mo, ang dami mong bagay sinasakripisyo pagdating sa pagmamahal. So love pa rin po until it hurts. Kasi mas napupuno tayo dyan. And then yan ang buhay. If you want to go to heaven, then exercise love. Love even it hurts. Yan ang pagmamahal natin bilang isang Kristiyano. O ano pa po? Para po sa iyo, Brother Dave, para magiging masabi po natin that you'll be living a successful and fulfilling life, is for you not to stop praying. Believe in prayers and of the power of prayers. So kung sa palagay mo napapalayo ka sa Kanya, Brother Dave, start it now. By the time you wake up in the morning, God first, before any other thing else. Unahin muna yung Panginoon. Ang gusto mo magiging tunay na Kristiyano, yun po yung gagawin natin. Prayer, prayer, prayer. Do not stop to pray. Pray without ceasing. I hope napupuno po natin si Brother Dave. May napupulot or may nakukuha po siya para hindi siya mawawala sa kanyang bukasyon. Sana naman po tama yung mga nailalahad o nasasabi po natin, na ihatid natin sa kanya. Sir Glenn. Okay, napakasarap pakinggan, Ma'am Ter, yung mga payo mo sa ating letter sender na si Dave. At sana naman yung ating panalangin ay maitutuloy ni Dave, maitatawid niya, mairaraos niya kung anumang mga malalakas o mabibigat na mga hadlang o sagabal sa kanyang pagtamo ng kanyang bukasyon sa pagkapari. At kabuhay Dave, tandaan mo yung 4 na salita na binigay po ni Ma'am Ter sa iyo, yung letter D, distance. Hiwalay muna, sabi niya, hiwalay muna sa mga negatibo, di ba? Sa mga tukso, maghiwalay talaga sa tukso. Okay? Kasi maraming tukso. Layuan mo. Layuan mo ako. Ayon nga sa sinabi sa kanta, Ma'am Ter, di ba? Kasi kapag natutukso tayo, kapatid na Dave o kabuhay Dave, talagang nasasalang yung ating mga magagandang desisyon sana, no? Kailangan talaga matatag tayo sa ating pananampalataya. Number 2, advice. Kaya huwag mong maliitin yung mga payo ng ating mga nakakatanda kasi nandyan sa kanila yung ating mga karunungan galing sa itaas. Di ba?
Kasi matagal na Yes. sila dito at alam na nila yung mga daan. Meron na silang idea kasi yung iba, karamihan sa kanila napagdaanan na nila. So makinig ka, Kabuhay Dave, sa ating mga nakakatanda. Number 3, you have vibe. Sabi ni Ma'am Ter, masaya lang, di ba? Enjoy life by serving God. So, kapag nakakaranas ka ng mga pighatit, parang nasasawa ka na sa iyong ginagawa, balik tayo sa rule number 1. Just be happy, just enjoy life because God is with us. Di ba? And then Yes. the last one, excitement. Kailangan, Dave, excited ka. Di ba? Gigil na gigil dapat sa bukasyon kasi kapag nawawala yun, Ma'am Ter, yung gigil kasi kahit sa business, kapag wala kang gigil, nawawala yung ano mo, nawawala yung lakas mo na panghihinaan ka na ng loob. Di po ba? So, Opo, tama. as you wake up, Kabuhay Dave, in the morning, kailangan masaya, di ba? Gigil nandoon na I am with the Lord, pagsilbihan ko ang Panginoon. That's why walang anumang mga balakid na makakahadlang sa iyong hangarin. Isang banal at mabuting hangarin na paglingkuran ang ating Panginoon. Okay. So, Ma'am Ter, dadako tayo kasi nabigay mo yung mga advice mo, payo natin kay Dave. Ano naman, Ma'am Ter, yung magiging payo mo sa ating mga mag-aaral sa ngayon na dumadaan sa mga matitinding pagsubok, Ma'am Ter? Tawag natin dito mga dagok po ng buhay. Mga gusto na nilang sumuko sa laban, nawawalan sila ng pag-asa dahil sa matinding pighati, mga problema along the way. Ma'am Ter, in connection sa buhay mo, pwede mo bang bigyan ng payo yung ating mga kabuhay na taga-subaybay, lalong-lalo na yung ating mga mag-aaral, kung paano nila i-handle yung mga matitinding pagsubok o dagok sa kanilang buhay? Yes, Sir Glenn. Lahat naman po tayo meron, di po ba? So bata ka man, mag-aaral ka man, matanda ka man, kung saang banda ka dyan, sa edad mo, lahat naman may pinagdadaanan po. Ganun talaga yung buhay. Okay, all we have to do is, una po sa lahat, kasi ano tawag dyan, parang seldom, binibigyan halaga o di kaya oras yung pagtawag natin sa pinaka makapangyarihan po sa lahat. Sabi ko nga, mula sa umpisa, sabi ko nga, lahat-lahat naman ay galing sa kanya. Siya lang po yung nakakaalam ng lahat. Kaya nga ako meron po akong prinsipyo sa buhay na kung hindi ko kinakaya, sabi ko na lang, give it to God. Ibigay mo natin po sa kanya. Siya na yung bahala. Gawin lang natin yung mabuti, yung tama, yung naaayon sa kung ano man yung sitwasyon. Yung kabutihan na yan talaga ay magdadala sa atin sa banda na kung saan ang everything will turn out good naman kapag ginagawa natin yung ang tamang bagay. So, kung sobra na talaga, nahihirapan tayo kung ano man dyan, sa anumang klaseng sitwasyon. So, give it to God. Ibigay po natin sa Kanya. Naghihintay lang naman yung makapangyarihan na nasa itaas kung ano yung pangangailangan natin, sureness, ibinibigay niya. God will always give the desire of our hearts. Ganon po siya talaga. Mahal na mahal tayo ng Panginoon. Hindi kita pababayaan. Ang iba po dyan nagsasabi, bakit ganito, bakit ganyan? We are questioning the will of God. Hindi po siya dapat. Dahil kung meron man, kung ano man yung mga pagsubok na yan, kung ano man mga nangyayari sa ating buhay, I can say, I can tell na it is not a coincidence. Hindi po siya talagang God allows. Kung ano mang nangyayari sa atin, God allows. Hinahayaan niyang mangyari yan kasi may dahilan. Everything talaga has its own purpose. May rason yan. Kung sa lahat po ng ating mga kabuhay dyan, mag-aaral, na kung saan ang mga nararamdaman po nilang mga problema or dagok sa buhay, ang lahat-lahat ng mga ito na sa palagay nila ay parang katapusan na ng mundo, eh hindi po talaga.
Ito po lang yung sa akin. I want to share my own life regarding sa anong hirap, anong sakit, lahat-lahat na talaga ng mga negatibong bagay na daraanan ko na yan. Anyway, nagkaroon po tayo ng sakit na cancer, and then nagka-stroke din po tayo. And then aside from that, there was a time in my life na hindi po tayo makapaglakad. I could no longer walk for a certain period of time. May 2 buwan yata na grabe po talaga. Anyway, sa lahat ng mga ganong bagay na nangyayari sa atin, isa lang po yung pinupuntahan po. May ito po yung verse na ito, nakatulong po talaga. It is Psalm 91 verse 2. I will say to the Lord, He is my refuge and my fortress, my God in whom I trust. Talaga nga naman, I really trust the Lord, my God. Siya lang po talaga yung nakakatulong sa lahat-lahat ng mga pinagdaraanan ko. So hindi po katapusan ng mundo. Kung ano man yung mga nasa sa inyo dyan, mga kabuhay mag-aaral po natin, ang sabihin na lang natin, mapunta po tayo ng simbahan, hindi magbasa tayo ng scriptures, ang daming mga materials dyan na pwede nating basahin na naiuugnay po natin sa mga salita ng Diyos. Ask God, kasi ibibigay niya. Ibibigay niya lahat. Ano yung kailangan mo? Ang mga katanungan natin sa buhay, mga pahirap na yan sa buhay, siya lang talaga makakasagot, makakabigay ng mga solusyon dyan. Kaya huwag kalimutan na gawin natin siyang inspirasyon talaga. Gawin natin siya lang yung pinaka-safe nating mapupuntahang tao. Siya lamang yung pinaka-safe na mapupuntahan natin na lugar. Simbahan is one. Huwag kaligtaan magsimba. Kung pwedeng araw-arawin natin dyan, because I believe the Eucharist itself is Jesus Himself. So, saan po natin siya pwedeng makikita? Diyan lang naman po sa simbahan. Actually, God is always around us. So, kausapin, magdasal palagi. Huwag kalimutan. And then, aside from that, ay may dyan po akong pinanghahawakan palagi, yung tinatawag na poem, Desiderata po yung title. And then every day of my life, talagang aside from the scriptures, kasi connected na din naman po siya sa kay God, yung desiderata na yan. It is our heart's desire. So, God is with us naman palagi. Basta, kasi sabi niya, if you remain in me, and my words remain in you, ask whatever you wish, and it shall be given to you. Biblical po siya. Dapat we remain always with the Lord. So yung desiderata is one. I may allow me to share it to you, yung unang istansa tsaka yung panghuli. Kasi 8 istansa lahat yan. So yung una lang tsaka yung panghuli, kung saan lang po tayo aabot. Okay, ito po siya. Sabi po, go placidly amid the noise and haste, and remember what peace there may be in silence. As far as possible without surrender, be on good terms with all persons. Speak your truth quietly and clearly, and listen to others. Even the dull and the ignorant, they too have their story. Then avoid loud and aggressive persons. They are vexations to the spirit. If you compare yourself with others, you may become vain and bitter. But nevertheless, okay, punta na po tayo. Medyo nasubrahan. Punta po tayo sa bandang huli. Kasi baka magtuloy-tuloy. Maubusan po tayo ng oras. Ang sabi po dyan, therefore, be at peace with God. Whatever you conceive Him to be, and whatever your labors and aspirations, in the noisy confusion of life, be at peace with your soul. With all its sham, drudgery, and broken dreams, it is still a beautiful world. Be cheerful, strive to be happy. So being happy, nasa sa atin po yan. It is always a decision. Life is a choice. So be it as a choice, yung pagiging masaya.
Di po ba? Dapat palaging masaya para magiging maganda po yung buhay natin. Wear a smile. Di po ba, Sir Glenn? Yes, Ma'am Ter, talagang kakaiba na naman ang mga salitang namutawi sa iyong bibig, Ma'am Ter. Punong-puno kami, napapalakas mo yung mga nanghihina naming mga kaisipan, kamalayan, bugso ng mga problemang nasasangkutan ng aming buhay. So, kung ating napapansin mga kabuhay, yung sabi ni Ma'am Ter, kailangan po nakaangkla talaga tayo roon sa salita po ng Diyos dahil ang salita ng Diyos ay buhay at ito ay nagbibigay sa atin ng buhay at kapangyarihan upang ating harapin ang mga unos at bagyo na kusang dumarating po sa pang-araw-araw nating pamumuhay. So Ma'am Ter, talagang all smiles tayo ngayon dahil kailangan talaga maging masaya yung ating pakikihamok sa pang-araw-araw nating buhay, di po ba? Opo, Sir Glenn. Okay, so ayan po, isa na namang segment yung natapos natin, yung tungkol po sa pagbibigay po ni Ma'am Ter sa atin ng kanyang simple ngunit makahulugan na talento. At ito ay ang pagbabahagi ng isang tula na may pamagat na desiderata. Okay? So, Ma'am Ter, bago ka tuluyang magtapos at mamaalam sa ating programang Hi Buhay, ay meron po akong naihandang mga katanungan. Gusto mo ba ng mga tanong? As long na yung mga tanong na yan, merong sagot. Okay. Titingnan natin, Ma'am Ter. Sagot. Yes, talaga magbibigay ka talaga ng sagot dahil ang ating mga taga-subaybay ay nakatutok sa ating programa. So yung pamagat po ng ating segment ay fill in the blanks. Ma'am Ter, bilang isang guro, patok na patok yung klase ng pagsusulit, yung fill in the blanks, di po ba? Sa tuwing tayo ay nagbibigay o naghahain ng mga eksaminasyon sa ating mga estudyante. Ngayon, mapapasalang ka sa fill in the blanks. Ma'am Ter, kailangan na po naming mapakinggan ang iyong mga sagot sa mga pangkata mga salita, pangungusap, usugnay na aking ibabahagi. Okay? Dagdagan lang po. Yun lang yung ating misyon sa sandaling ito. Ready na ba, Ma'am Ter, sa unang fill in the blanks? Okay, ano po siya? Umpisan na po natin. Ma'am Ter, number 1, fill in the blanks. All I want for Christmas is blank. Siyempre, love. Yun, yung ikinabubuhay po nating lahat. Pagmamahal, di po ba? Gusto ko yan. Paki-share naman. Okay, love, love, love. Dito talaga tayo naisilang, di ba? Sinilang tayo, binigyan tayo ng buhay because of love. Number 2, ang magpapanting ng tenga ko ay blank. Ibig sabihin, yung nagbibigay sa iyo ng inis, galit. Okay. Akala ko po yung positibo po siya, negatibo pala. Negatibo. Okay. Pag narinig ko po yung mga bad words na yan, yun ang ayaw ko sa lahat. Pagdating sa ating mga mag-aaral, mga estudyante po natin, it's a big no-no. Sabi ko, dapat you see no evil, you hear no evil, and more so, do not speak evil. No, see no evil, hear no evil, and speak no evil talaga. Hindi ko nagustuhan yan kasi kung nagsasalita ka ng masasamang bagay, bad words nga, tawag dyan, yung mga bad words na yan, ibig sabihin, ang pagkatao mo, may ano yan, medyo may diferensya na, hindi po ba? May parang questionable yung pagkatao mo. Bakit ka nagsasalita ng hindi maganda na yung nga ikaw as tao ay nanggaling ka sa Kanya? Your Father in Heaven is holy, dapat banal po tayo palagi. So magsalita ka ng tama, maayos, maganda lang yung lalabas sa bunganga po natin para may buhay na maganda. Di po ba? Hey, that's number 2 pa lang tayo, Ma'am Ter. Okay. Madami pa po. So, marami pa kasi gusto talaga ng ating taga-subaybay na mas makilala kayo ng
ng buong buo. Ay, Ang ganon? bayani, number 3, Ma'am Ter, ang bayani na bibigyan ko ng buhay pag may kapangyarihan ako ay si Okay. Ang sinusubaybayan ko po dati, isang santa. Santa po siya na buhay. When I was still in my high school days, pwede na rin po siya magiging bayani. Bayani sa puso't isipan ko. Okay, bayani na rin po siya sa lahat dahil nagiging santa po siya talaga. Siya po si Mother Teresa ng Calcutta, India. Bakit po siya nagiging santa? Because she is very compassionate and loving. Ito po siya during my time, 1980s, during my high school days. Ang ginagawa niya po, she love all yung mga sick people, mga bata na may sakit, bata man o matanda, inaalagaan po niya talaga yung, and then, yung may mga sakit na yan, ketong, anong ketong sa English? Leprosy. Yung leprosy na yan, nakakahawa po siya. Mother Teresa, while doing her task, her job, hindi po siya nahahawa sa ganong sakit. So, ibig sabihin, during her time, idineklara na po talaga na isa siyang santa. She is a saint during her time. So, there's no question about it because kahit sakit, hindi siya tinatamaan ng ketong na yan. So, siya po yung bayani Okay. ko. Bubuhayin ko po siya pag may kakayahan po ako. Kinakailangan ko siya sa ngayong panahon. Isa din siya talaga, Ma'am Ter, sa aking hinahanga ang santo at bayani din, no, sa ating mga mata. Ay, sabi niya nga, Panlimang, teka lang po, sabi niya nga, ito ba yung pinakamaganda niyang nasabi, if you want to make a difference, lalo na sa mga mag-aaral po natin dyan, mga kabuhay, if you want to make a difference, then go home and love your family. So it starts at your home talaga. Everything starts sa bahay. Pamamahay po natin. Go home and love your family. Yun na po. I love Mother yes. Teresa. Yeah, I me like too, her. Ma'am Ter. Yes. Okay, dadako tayo sa panlimang fill in the blanks, Ma'am Ter. Mawala man ang lahat, wag lang blank. Ay, naku, siya lang yung, ang kapit po natin sa kanya lang talaga. Si God talaga. So mawawala na ang lahat. Wag lang si God. Siya talaga yung pinakabuhay ko. Mula pagkagising sa umaga. Habang nabubuhay, si God. Wala nang iba pa. Amen and amen. Amen. Panginoon talaga. Correct. Number 6, ang bagay na dapat sanang ginawa ko ay blank. Ano kaya? Ah? Parang wala akong maiisip dyan. Wala naman tayong regrets sa buhay. Sana ginawa ko. Pero there was a time in my life, gusto ko magiging isang madre to enter a nunnery. Hindi po siya nangyari. Kaya ito po yung lesson ko sa buhay. Ito po siya. Isa-share ko naman po. Yung during the time, kami kasi mag-asawa, my husband and I has a LDR na relationship, long distance relationship. Yung nangyayari po sa amin ganito po. Yung every time he goes home, priority ko po siya. Sabi ko kay God, siya muna. So si God, pahigad. Ganun po yung nangyayari. So sa bandang huli, ang ending po, the biggest lesson in my life is that hindi ko na i-priority si God. Every time my husband goes home, siya po talaga. Inaasikaso ko, parang may puntong nakakalimutan ko si God kasi andyan yung husband ko. So the fact is that sa bandang huli, nawala po siya, nagkaiwalay po kami ng ibang bahay. So, alam ni God kung ano yung tama para sa akin talaga. I know, He is a very jealous God. So, kinuha, nawala ng ibang bahay. Anong tawag natin dyan? Oh, hayaan mo na. God allows it to happen. So, we need to accept. Pero, yung lesson po dyan, unahin natin palagi yung Panginoon. Prioritize. Priority po siya talaga. Sir Glenn? Yes, Ma'am Ter. God first talaga yung lagi mong sinasambit mula kanina, ang Panginoon. Dahil kung tayo ay kumakapit sa tao,
Minsan kapag naiipit na, nagigipit na tayo, ay talagang kumakawala. Okay? So, kapit lang tayo kay Lord dahil kapag tayo kumakapit sa Kanya, rest assured na sa ligtas tayong mga kamay. Okay, sunod Opo. na fill in the blanks, Ma'am Ter. Ang quote or verse from the Bible na naglalarawan sa buhay mo ay blank. Alright. Ito po siya. Yung, kasi nasa ano yan, naisusulat ko talaga yan para sa mga anak ko. That you need to love your God with all your heart and with all your mind and with all your strength, and everything will come straight para sa iyo talaga. So love your God with all your heart, with all your mind, and with all your strength. So, hugot po. Siya naman, tayo, lahat kumukuha ng lakas sa Kanya. Ang lakas na yan ay nanggagaling lamang sa Kanya. Di po ba? So, mahalin po natin siya ng buong buo. Mapupuno po dyan tayo. Ayos? Yes, Ma'am Ter, sa Kanya tayo galing, sa Kanya din tayo babalik. Di ba? Opo. Kanino pa ba tayo kakapit? Eh di sa Diyos na buhay. Di ba? So, Yes. sige po, last question na tayo. Meron pa? Fill in the blanks. Last na lang po, promise. Okay. Okay, Ma'am Ter, kung isang kanta ang buhay mo, ito ay may pamagat na blank. Okay. Okay, share ko lang. SKL naman tayo. There was a very down moment talaga sa life ko kung saan hindi naman natin masasabi na it's a coincidence, nakakatawa lang po. Kasi yung you are going to give it up. Nag-give up ka na sa lahat ng bagay. And then, here comes a music. Yung music na yan na keep on breathing, sabi niya. Keep on breathing. Ay, oo nga naman, So we need to keep on breathing. And then, masarap kayang mabuhay. And if we keep on breathing, ibig sabihin, we inhale God's love. Napapatunayan ko po talaga yan. So, inhale God's grace. Inhale that kind of love na He can envelope you sa bagay na parang nawawala lahat. Parang sabihin na natin, napakasarap ng lahat. You were able to realize, I am able to realize na ang ganda pala ng buhay, ang sarap palang mabuhay because God is with us. So when we inhale, try to say, inhale God's love, inhale God's grace, inhale God's mercy as well. So mapupuno po tayo. O di po ba? Lahat ng pagmamahal na sa atin na. Wala na po tayong hanapin pang iba. Peace. Inhale peace also. Grabe talaga ang Panginoon, Ma'am Ter, Dahil sa Kanya, kahit sa kabila po ng lahat ng mga kabigatan at kapaguran na ating nararanasan sa mundong ibabaw, nandoon pa rin yung kapahingahan sa kanyang panig, di ba? Sa kanyang presensya. Makakahinga tayo ng maayos at makapagpahinga tayo ng lubos kapag kasama natin ang Panginoon. Opo. Yes. Yung mga salita, Okay. Sir Glenn. Yes.